ay membro ng League of Bangsamoro Organization. Sila ba yung kabilang sa 700 plus na membro ng LBO? And counting. Yes. Opo, kasama po sila doon sa member ng LBO. Na, ongoing pa rin po yung organizing namin. If you noted, every time na mayroon kaming consultation, kasi yung katulad na nabanggit ko kanina, meron akong propose sa legislation na i-draft siya by next month, no? Yung Bangsamoro CSO Engagement Act of 2025. No, bago ko i-file yan sa Parliament, kaya kailangan ko na magkakaroon ng serious consultation sa mga areas sa mainland, tapos na namin ng Lanao, tapos na namin ng Island Province. This time babalik kami dito sa mainland kasama ng SGA. And then on that consultation, public hearing, ginagawa na rin namin yung venue para mag-propose. Pinabanggit mo kanina sa speech mo na parang goal na po sa oras dahil sa October na po. Hanggang October na po kayo. So ano pa po ang aasahan ng mga magiging katulad nito, mga beneficiaries sa panahon po ninyo? Sa LBO, I can assure na it will be sustained, dahil after my term sa October, hindi naman po ko tatakbo. Babalik ako sa aking pagiging CSO. So lahat ng mga recipient namin, most of them are LBO members. Yun na lang ang i-maximize namin kung ano yung assistance na nila. So yung mga ginagawa namin na dati naman namin ginagawa, yung mga humanitarian services to the people, kasi meron din kaming NGO, ibig sabihin ng government organization. Meron na kaming pondo, kung mapalago namin ito, meron na kaming pondo, not necessarily na mag-rely pa doon sa outside donors. Ito yung gusto natin mangyari. Kaya nga sabi ko kanina, sabi ko kay Minister, dapat jihad tayo, jihad against poverty. Fight against poverty. Dapat palakasin natin yung ating economy. Pag malakas yung ating economy, I think marami tayong matulungan. That's part of our strategy natin ngayon, yung fight against poverty. Okay, MP. Sa loob ng 5 buwan yung panunungkulan bilang MP, maaari nyo ba ma-enlighten sa amin yung ano po ang yung napagtagumpayan sa loob ng 5 months? Hindi naman natin masabing success na, no? Pero it's a milestone. Yes. It's a milestone. Unang milestone natin, doon sa aking mandate as a legislator, no? Marami-rami na rin akong mga resolutions na draft at na-approve naman. Meron din akong mga privilege speeches na meron naman action yung concerned agencies and concerned ministries. Marami rin akong co-author na mga bills na para sa ating mga kababayan, nakabenefit sa ating mga kabangsamoro, at bukod doon sa representation, tulad ng na-mention ko kanina, meron din akong funds para diyan sa BIHOP, yung Bangsamoro Health, dating MOP, Medical Outreach Program. Meron din po tayong nailan na pondo para sa ating mga indigent na mga beneficiaries, mga patient under sa BKS program ng MSSD. At katulad ng nasabi ko, ito labas na sa akin mandate. Pero kailangan natin tulungan yung mga orphans, yung mga widows, yung mga PWDs, yung mga senior citizens na kinikater natin yan. Na kung tutuusin, labas na po yun sa ating mandate. Kaya medyo tayo ngayon, kumbaga depleted in terms of kahit sabihin pa natin we have our own MOE, pero dahil sa dami ng ating gustong gawin at nagawa ay talagang depleted yung ating budget. Na yun naman po talaga ang purpose natin. Yun po sa committee, marami akong membership. Halos lahat yata, I have 9 membership. 9 members ako ng committee na statutory committee, dahil nandito ako para magtrabaho. Kaya sunod-sunod yung mga committee meetings sa Manila, sa Davao, sa Islands. Pero kahit ganun pa man, nagagampanan pa rin natin yung ating pinaka-main na mandate, yung legislation. Yun nga, pag-file ko ng bill ng itong Bangsamoro CSO Engagement Act of 2025, at itong salamat sa School Board for the Boys. Okay, MP, how the marginalized groups like the women, the indigenous community, and also the returning OFW
to prioritize their entrepreneurial Yeah. programs? Meron kaming women organization. Yung kanina naka-receive, isa siya sa mga recipient, yung MWAG, si Dr. Naima Pindi, yung kanyang head. Doon naman sa mga OFWs, dalawa yung recipient natin na malalaking OFWs group, no? Yung sa BIWA, pati yung kay Professor Tahir Nal. So sila po yung nag-cater doon sa mga sectors nila. So are they tailored also in any resources like financing halal and business training, halal business training? So far, wala pa kaming nagawang mga training sa halal, pero katulad ng sabi ko, member din po ako ng Committee on Trade Investment and Tourism. So ako yung, merong mga subcommittee. Ako yung chairman ng subcommittee on halal. So pag-usapan po namin yan, kailangan po natin yung halal industry dito sa BRMM dahil bukod doon sa ating religious belief ay it will be potential sa economic, lalo na sa global economy. Mas dihamak na mas maraming investor tayong mainganyo pag meron tayong halal hub dito sa BRMM. Pero kasama po yun sa aking committee. Okay, thank you. Sir MP, balikan ko lang yung sinabi niyo kanina, yung Bangsamoro CSO Engagement Act na niyo pong nasang level na reading ng committee po ito, sir? Hindi pa po siya na-file. Ongoing pa po yung consultation. Kasi bago po tayo mag-file ng bill, kailangan magkaroon ng inception. After sa inception, magkaroon ng series of consultation. And then with the presence of the PRLS, yung parliamentary research and research supports ng DTA, para kung ipapile man po natin yung bill na yun, masigurado natin na wala siyang problema sa legal na ano. So far ngayon, 3 na lang po yung aming nalalabing consultation dito sa mainland, sa Maguindanao del Sur, dito sa Maguindanao del Norte and Special Geographic Area. And then after that, presentation na nung output nung the whole consultation with the presence of the PRList. And then after that, pag magre-refine na po yun, saka po natin siya i-draft. So, i-file sa plenary, sa parliament. Pagka mayroong mga katanungan po yung ating mga member of the parliament, sigurado po tayo sa ating sasagot na really it's a constitutional. Wala po siyang paglabag doon sa law, both the constitution ng Pilipinas at ng Bangsamoro Organic Law. Nabanggit niyo, Sir MP, na ito isa sa inyong legacy na Opo. Dalawa po, yung Bangsamoro CSO Engagement Act of 2025, pati po yung Salamat Nasim School Board for the Boys. Pag ito ay lumusot, Sir MP, Alhamdulillah, that would be my legacy. ano yung sa tingin niyo magiging impact nito sa mga specialists? Magiging impact nito sa civil society, yung meaningful engagement, kasi kailangan natin ng presence ng CSO sa government. Alam naman po natin kung how active is the CSO during the time of the sa emergency, di ba? Sila yung nasa front line, sila yung nagre-relief, sila yung namimigay ng ayuda sa ating mga kababayan na displaced. In times of war, sila yung nananawagan para sa ceasefire. In times of singilan, sila yung nananawagan implement yung agreement. At ngayon, dapat kasama natin sila dito sa implementation ng Dividend of Peace. Masasabi ba natin, Sir MP, na kayo ay still optimistic? Kasi kung titingnan natin, nabanggit yun na nasa umigit kumulang 2 months yung panunod niya sa MP. We are very hopeful kasi we are very optimistic kasi ang Chief Minister natin talagang recognize niya yung presence at saka potential yung NGO na magiging partner. But the former Chief Minister, si Ahod Balawi Ibrahim, in one of his statement, categorically sinabi niya na meron kayong role sa Bangsamoro government. Isa yon. Pangalawa, itong ating incumbent Chief Minister, talagang kaya nga niya ako kinuha dahil alam naman niya na galing ako sa sector ng CSO. So that's big. Okay? Baka may parting words ka, Minister. Okay. Sige na. Okay na siguro kayo. Okay, maraming salamat. So, yan po si Member of Thank you. Parliament, si Bobby Benito sa isinagawang press conference dito sa kanyang tanggapan. Daisy, nandiyan na. Meron naman kayo para sa Salamat. Siya, kami, di ba palaw